Patuloy kong iniwasan si Jason sa mga nakalipas na araw, tinuring ko siyang hangin sa tuwing daraan siya sa tabi ko, o kaya naman ay tuwing nasa bahay namin siya, kasama ng mga anak kong si Flynn at Felice. Para saan pa kung mag-uusap kaming dalawa, kung parati namang nauuwi iyon sa pagtatalo, nagtatanong ako sa sarili ko kung dapat ba na maniwala ako sa sinasabi ni Jason na mahal niya ako, gayong punong-puno ako ng takot at pangamba sa puso ko, na baka mauwi lang na naman sa sakit ang lahat, sakali mang bumigay ako sa kanya, at hayaan siyang mahalin ako. Alam kong walang mali sa pagprotekta sa pansarili kong nararamdaman, dahil minsan akong paulit-ulit na nasaktan sa kakabigay ng pagmamahal na hindi naman maibigay sa akin ng tama. Walang kapalit ang pagmamahal sa kapwa, lalo na sa mga taong pinahahalagahan natin, pero masama bang humiling na sana kahit katiting ay iparamdam nila sa atin ang bagay na nais natin, na nais ko noon mula sa mga magulang ko at kay Jason. Gusto kong maniwala at pagbigyan siya ng pagkakataon, na ipakita sa akin na totoo ang mga sinasabi niya, pero manhid na rin talaga masyado ang puso ko pagdating kay Jason, kahit pa alam kong hindi naman nagbago ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa mga araw na lumipas pa, ay hindi ko talaga halos nakasama ang kambal ko, palagi silang kasama ni Jason, kahit saan siya magpunta na hinahayaan ko naman. Sa totoo lang kahit paano ay tiwala na ako kay Jason, pagdating sa mga anak namin. Dahil hindi niya ako binigyan ng dahilan, para magduda at matakot na ilalayo niya ang kambal mula sa akin. Panibagong araw at panibagong buhay ngayon para sa akin, mula sa poong may kapal na taon-taon ay pinagpapasalamat ko, ngayong araw nga ay birthday ko, pero mukhang iba sa mga nagdaan kong birthday, dahil nagising ako na walang masayang pagbati, at maraming halik sa mga anak kong si Flynn at Felice, wala ding yakap mula kay Laisha na siyang palagi ang nagpapaalala sa kambal tungkol sa espesyal na araw ko. Good morning mga anak, masayang bungad ko sa kanila, na ngayon ay kumakain na ng almusal. Good morning mama, sabay nilang bati pabalik sa akin, saka bumalik sa pagkain nilang dalawa. Pansin kong maaga pa lang ay nakabihis na sila, pati ang mga anak kong si Flynn at Felice ng panlakad na damit. Naikinakunot ng noo ko, dahil 8:00 pa lang ng umaga. At ang oras ng misa sa simbahan ay 10:00 pa ng tanghali, nakasanayan ko kasing magsimba tuwing araw ng birthday ko, kasama ni Laisha at ng dalawang anak ko, masyado ba na napasarap ang tulog ko, para tanghaliin ako ng gising, at hindi ko namalayan ang oras, nakapagbihis at nakahanda na sila para sa pagsisimba namin. Hindi pa nila ako binabating tatlo, pero pinagsawalang bahala ko lang, dahil baka may iba silang way ngayon kung paano ako babatiin. Ate think gising ka na, aalis po ako ngayon may importante kasing meeting sa school, antag ni Laisha habang papalapit ako sa hapag, para samahan silang kumain. Nagtataka akong humulik sa ulo ng dalawang anak ko, bago tuluyang hinarap si Laisha na halos nagkukumahog sa pagkain. Pero di ba magsisimba? Bye ate! Antag niya pag tayo sabay halik sa pisngi ko, pagtapos inumin ang kape niyang basta na lang nilapag ang tasa sa tabi ko. Hindi ko man lang natapos ang dapat na sasabihin sa kanya, dahil biglaan siyang tumayo, at mabilis na nagmarcha palabas ng bahay. Nakalimutan kaya niya ang birthday ko, pero mukhang malabo, dahil sa pagkakatanda ko ay palagi niyang sinasabi sa akin na malapit na ang birthday ko, kaya imposibleng makalimot siya. Haze baka busy lang ang babaitang iyon, kaya nakalimutan niya, antag kong pagkausap sa sarili. Mga anak, kain kayo ng maayos okay, para pagkatapos mag-aasikaso na si mama alis tayo ngayon. Nakangiti kong baling sa dalawang anak ko, na ngayon ay sabay pang natapos inumin ang gatas nilang nasa baso. I'm full mama, nakangiting antag ni Felice, sabay himas sa tiyan niya. Busog na ako mama yehe, masayang antag naman ni Flynn, sabay taas ng dalawang kamay. Galing naman talaga ng mga baby ko, very good, antag ko rin sa kanila, sabay bigay ng tag isang yakap. Hindi pa man ako nabito sa pagkakayakap sa kanilang magkapatid, ay agad silang kumawala sa akin, at mabilis na tumakbo sa sala ng bahay, na agad ko namang sinundan. Papa, masaya nilang antag ng dalawa, nang makitang papasok ang ama nila sa loob ng bahay. Good morning Papa, bati ni Felice sa ama, saka mabilis na sumampapak-arga kay Jason. Papa let's go na po, sakay tayo ng car mo, antag naman ni Flynn na inaaya ang ama sa anumang bagay.
Paalam na kayo kay mama nyo, then let's go na, nakangiting antag ni Jason sa magkapatid ng pakaita niya itong tinignan pareho. Mama alis na po kami nila Papa at Kuya Flynn, babay po, excited na paalam ni Felay sa akin, habang kamakaway-kaway pa ang kamay, at si Flynn naman ay nakakapit na sa kamay ng ama nila. Para akong nanlumos sa nangyayari ngayon, dahil kahit isa sa 3 tao na inaasahan kong babati at makakaalala ng birthday ko, ay tila mga nakalimot ngayong taon na hindi naman nila ginawa noong mga nakakaraan. Mapait akong ngumiti sa mga anak ko, saka sila hinalikan bago sila tuluyang umalis, at iwanan akong mag-isa na nakatanaw lang sa kanila sa hamba ng pintuan, hanggang sa mawala ang sasakyan ni Jason sa paningin ko. Malungkot kong niligpit ang kinainan nila sa hapag bago naligo at nagbihis, magtitinda na lang muna ako ngayon sa palengke, tutal ay wala namang nakaalala sa kanila ng araw kong ito. Nagsabi pa naman ako kay Aling Mereng na saluhin niya muna ang paninda ko, dahil ang akala ko kasi ay mail-alon ko ang araw na ito kasama si Laisha at ang kambal ko, na malabo naman nang mangyari, kaya ako na lang mismo ang maglalakaw ng mga isdang iyon. Kahit man lang din simpleng pagbati mula kay Shelo ay wala, hindi man lang nila ako nagawang maalala kung anong meron ngayon. Nakakalungkot tuloy, dahil pakiramdam ko ay mag-isa talaga ako. Pilit kong tinanim sa isip ko na hindi palaging ganito ang mangyayari. Baka sinusulit lang ng kambal ko ang bawat araw, at oras kasama ang papa nila, at sa sobrang saya nila na kasama ito, ay nakalimutan nila ang birthday ng mama nila. Nakayuko lang akong dumating sa palengke, at tila walang buhay, sinikap ko nga lang makipag-usap kay Aling Mereng, nang sabihin kong ako na ang maglalakaw ng mga paninda ko talaga. 2 oras ang lumipas, at kahit tanghali na akong nagtinda, pasalamat akong may mga bumili pa rin sa akin, abala ako sa paglilinis ng pwesto ko, nang bigla na lang dumating si Lizel na pawis, at hinihingal pang humahanggos palapit sa akin. Emma, ang mga anak mo. Nag-aalala niyang antag. Agad akong nakaramdam ng takot at kaba sa puso ko, dahil sa pagsasabi pa lang ni Lizel at sa itsura niyang hindi halos may pinta, mukhang may nangyari sa mga anak ko, sana naman at wala lang iyon. Anong nangyari Lizel? Salubong nakilay kong antag, habang malakas ang kabog ng dibdib. Yung mga anak mo Emma, antag niya paulit sabay yugyog sa braso ko. Anong nangyari sa mga anak ko Lizel, sabihin mo ng maayos. Nanginginig ko ng antag, yung mga anak mo, sumama ka na lang sa akin iyan mo. Antag niya pabalik sabay hila sa akin palabas ng palengke. Nagpahila naman ako sa kanya, at hinayaan siyang dalhin ako kung nasaan ang mga anak ko. Naku sana talaga ay walang nangyari sa kambal ko, dahil hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin oras na mapano silang dalawa. Basta na lang akong tinulak ni Lizel papasok sa isang kotse, na hindi ko alam kung kanino, mabilis iyong amandar nang makasakay kami, at hindi man lang nagawang magtanong kung saan ang punta namin. Lizel para na akong mamamatay sa takot at kaba, sabihin mo naman sa akin kung napano ang mga anak ko. Pasigaw kong antag kay Lizel, na abala na sa kakapunas ng wet wipes sa braso ko. Lizel ano ba? Sigaw ko na talaga sa kanya, dahil hindi na nga maganda ang kutob ko, nagawa niya pa akong panasan. Yung mga anak mo nga kasi, pwede ba maghintay ka nang ikaw mismo makasaksi sa nangyari? Pabulyaw niya ring sagot sa akin pabalik. Dahil sa ginawang pagsigaw sa akin ni Lizel, ay tumahimik ako sandali para ikalma ang sarili ko, at bago pa ulit ako magtanong sa kanya, ay tumigil na ang kotseng sinasakyan namin sa tapat ng isang malaking restaurant dito sa lugar namin, na ipinagtataka ko dahil bakit kami nandito, at anong ginagawa ng mga anak ko sa lugar na ito, para may mangyaring hindi maganda sa kanila. Mabilis na bumaba si Lizel, nang huminto ang kotse at basta na lang akong iniwan. Nakita kong diretso lang ang naging pasok niya sa loob ng restaurant, dahilan para sundan ko siya kaagad. Bago pa man ako tuluyang makapasok, ay pagputok ng mga party popper ang sumalubong sa akin na ikinagulat ko, pero hindi ko inaasahan na mas magugulat pa ako sa nakikita ko sa mga oras na ito. May handaang nakahanda na sigurado akong para sa akin, dahil may magandang decorations sa unahan mismo na may pangalan ko ang nakalagay. Happy birthday Emma, sabay-sabay na bati sa akin ng mga taong nandito ngayon sa restaurant, mga taong malalapit sa akin at naging kaibigan ko. Unti-unti ay naramdaman kong nag-iinit ang mga mata ko, dahil sa nagbabadyang luha,
Akala ko walang babati sa akin at walang nakaalala sa araw ko, pero meron pala at sobrang saya ng puso ko, dahil sa sorpresang ito. Mama, happy birthday po. Akala mo limot po namin. Mali ka doon, mama. Ginawa namin ito kasi gusto ni Papa na maging masaya ka. I love you, mama. Masayang antag ni Flynn, habang nakaakap sa bewang ko. Mabilis na tumulo ang luhang kanina ko pa pinipigilan, dahil akala ko ay may nangyaring masama sa mga anak ko, wala naman pala at way lang nila iyon para masorpresa ako. Happy birthday sa pinaka the best na mama sa buong mundo. I love you, mama. Bati naman sa akin ni Felice habang nakakarga pa rin sa ama niyang nakangiti sa akin ng maganda. Hindi ko alam kung bakit mas lalo akong napaiyak, nang magtama ang mga mata namin ni Jason, at sa oras na iyon hindi ako umiwas, dahil ramdam kong sa mga tingin niyang iyon, ay pinahihiwatig niyang maging masaya ako. Thank you mga anak, akala ng mama nakalimot kayo umiiyak ko na talagang sabi. Pilit ko mang pinupunasan ang mga luha ko, gamit ang palad ko, pero tuloy-tuloy lang ang pag-agos ng mga iyon mula sa mata ko, nagulat na lang ako nang biglang hawakan ni Jason ang mukha ko, at panasan ang luha sa mga mata ko gamit ang daliri niya. Stop crying, happy birthday love, nakangiti niyang antag sa akin. Habang nakatingin na rin na direkta sa mata ko. Tinawag niya ako sa endearment na palagi niyang binibigkas noon sa akin, sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa noon, ewan ko pero parang pakiramdam ko sobrang saya ng puso ko, dahil sa simpleng salita niya lang na iyon. Dahil speechless ako, tanging matamis na ngiti lang ang naging tugon ko sa kanya, halo-halong emosyon na rin kasi ang nararamdaman ko sa mga oras na ito, magmula pa kaninang umaga na akala ko ay walang nakakaalala ng birthday ko. Happy birthday to my favorite person, singit na bati ng pinsan kong si Shelo, na masama ang tingin kay Jason, sabay yakap sa akin. I thought you forgot this day, itatakwil talaga kita, nagtatampo ko kunwaring antag sa kanya. Kahit kailan hindi ko nakalimutan ang birthday mo Emma, yumipal lang ang lalaking ito, ako dapat ang may sorpresa para sayo, antag niya habang masama pa rin ang tingin kay Jason. Emma, sigaw ng isang pamilyar na boses sa akin, at nang lingunin ko siya mas sobrang saya ko lalo, dahil nandito ngayon ang taong hindi napagod na ituring akong sariling anak. Tita Sierra, umiiyak na akong bumitaw sa yakap ni Shelo, saka mabilis na sinalubong ang yakap ni Tita Sierra. Finally I can personally greet you a happy birthday now my dear Emma, happy birthday and I love you, antag niya bago ako halikan at yakapin ng mahigpit. Dahil iyak lang ako ng iyak sa mga oras na ito, ay hindi ko magawang sumagot sa mga pagbati nila sa akin, sobrang saya ng puso ko dahil sa mga nangyayari, at hindi ko talaga inaasahan na mararamdaman ko pa pala ang bagay na ito. May sorpresa pang isa sa iyo ang loverboy mo, natatawang sabi ni Tita Sierra, habang kay Jason nakatuon ang mapanuksong tingin. Tita, magtigil ka nga, antag ko sabay singhot sa sipon kong nakikisabay sa luha ko. Apo kong maganda, come to mamay muna para naman mabatiin ng papa mo ng maayos si mama, right my Flynn boy, masayang antag ni Tita Sierra sabay akay sa mga anak ko papunta sa lamesa, kung nasaan din si Shelo. Alam kong may namimiss kang mga tao simula nang umalis ka, antag niya sabay punat sa luha ko. Ang tamis naman yan Sir Pogi, ay si Emma kinikilig, rinig kong sigaw mula sa ibang bisita na narito rin sa restaurant, dahilan para magtawanan ang mga bisita. Hindi na ako magtataka kung sino iyon, dahil alam ko kung sino ang pasimuno ng kansawan na iyon, si Lizel na Lucaret. All I want is your happiness love, so happy birthday, antag niya na may ngiti sa labi, sabay abot sa akin ng isang box, akmang bubuksan ko na sana ang binigay niya, nang biglaan niya akong iharap sa bandang mini stage na nakapwesto sa bandang gitna. Walang ibang tao ngayon dito sa restaurant, at hindi na ako magtataka. Kung nagawang ipasara ito ng isang Jason de Alves. Pagharap ko sa pwesto kung saan ako iniharap ni Jason, ay naramdaman ko na naman ang luha kong hamupa na kanina, dahil nasa harapan ko ngayon ang dalawang tao rin na umalalay at umagapay sa akin, mula umpisa hanggang sa nagdesisyon akong umalis. Ate Helen, Jude, umiiyak kong takbo palapit sa kanila sabay yakap. I'm sorry hindi ako bumalik. I'm sorry, humahagulgol ko ng sabi. Umiiyak lang din silang nakayakap sa akin at hindi kumikibo. Ramdam na ramdam ko ang pagkamis namin sa isa't isa.
Happy birthday Emma, masaya akong makitang maayos ka. Araw-araw nagdarasal ako na sana maayos ang lagay mo at ng mga anak mo. Tahan na sayang ang ganda mo, antag ni Ate Helen sabay yakap ulit sa akin. Tumahan ka na hanggat nakakapag-video ako, ganyan ba kapag nawawala bigla sobra ang nagiging ganda. Sis sobra akong nag-alala sa'yo, pero dahil alam kong strong ka, hindi na kita iniisip charot. Happy birthday Tay, asan mga anak mo? Sabi ni Shelo kambal sila, antag niya sabay marteng punas sa luha niya. Gaya ng dati hindi pa rin nagbago si Jude, marteng bakla pa rin, habang si Ate Helen sobrang seryoso pa rin ang aura. Nagkamastahan at nagkwentuhan kami, habang kasama ang mga anak ko sa iisang mesa, na kinagiliwan ng lahat, dahil parehong bibo at masarap kausap si Flynn at Feliz. Kamukha po ako ng papa ko, he's guwapo that's why I'm maganda like mama, masayang antag ni Feliz, habang kalong ni Shelo at nakikipag-usap kay Jude. Akin na lang papa nyo kasi he's guwapo antag naman ni Jude na agad ikinasimangot ni Flynn. Hindi po pwede para lang po siya kay mama, magpapakasal po sila kapag napatawad na siya ni mama, sa kasalanang nagawa niya, seryoso namang sagot ni Flynn. Ay may pinaglalaban ng bagets sige na nga si Tito Shelo na lang ang sa akin, antag ulit ni Jude. She's already Tita Reg baby po sagot naman ni Feliz. Wala ka sa mga apo ko Jude, alam nila kung sino nagmamay-ari sa mga love nila, singit na antag naman ni Tita Sierra, saka sila mga nagtawanan. Sobrang saya ko sa mga oras na ito, dahil parang ngayon ko na lang ulit naramdaman ang maging masaya ng sobra, ewan ko ba kung dahil sa sobrang tuwa, o talagang nakita kong kumpleto ang mga taong naging malapit sa akin. Wala man si Reg dito ngayon dahil busy sa pag-aaral, ay nauunawaan ko naman siya, dahil gustong maging doktor ni best friend ko, kailangan niyang mag-aral ng mabuti, isa pa nagkakausap naman kami kahit paano, kaya hindi ako nalulungkot na wala siya dito. Masaya akong makita na ang mga naging kaibigan, at mga kapwa ko nagtitinda sa palengke, ay nandito kasama kong nag-celebrate ng panibagong taon sa buhay ko, hindi ko man inaasahan ang ganitong bagay, dahil sanay akong si Laisha at mga anak ko lang parati ang kasama taon-taon, pero iba ngayon dahil lahat sila ay nandito, para iparamdam sa akin ang totoong ligaya ng buhay. Natapos ang lahat na kumain, at kapwa mga abala na lang sila sa kanya-kanyang usapan, busy ang dalawang anak ko na makipaglaro, at makipagharutan kay Ate Helen at Jude na parehong mahilig sa bata, biro pa nga ni Jude, ay gusto niya nang iuwi si Flynn at ampunan na lang, si Tita Sierra naman ay busy makipagwentuhan kila Aling Mering, na naging kaibigan niya rin simula nang dalawin niya ako, at mga anak ko rito sa probinsya. Naiwan akong nakaupo sa lamesa kasama si Shelo, na nakatanaw lang sa mga anak kong naghahagikikan habang kalaro si Jude, pansin kong nakabantay lang si Jason sa mga anak ko, pero hindi kumikibo sa isang sulok. Are you happy now? Tanong na antag bigla ni Shelo, na may seryosong tingin sa akin. Very happy Kuya Shelo, masaya ko namang bati sa ng asar na tono. Stop calling me Kuya, I feel so old. Siyempre iritado niyang antag, dahil ayaw na ayaw niya talagang tinatawag ko siyang kuya. Ikaw nakaisip ng surprise na ito sa akin, malamang masaya ako, antag ko sabay inom sa juice na nasa harapan ko. This surprise is Jason idea Emma, not mine, walang emosyon niyang antag na ikinagulat ko naman. I thought kunot nung antag ko sa kanya, dahil hindi ko inaasahan na si Jason ang may gawa ng surprise na ito para sa akin. He is Emma, simula sa pag-imbita ng mga totoong kaibigan mo, hanggang sa pagpunta nila Jude at Ate Helen dito, and sorry to say this my dear Emma, but I think Jason is sincere about this, because he wants you to be happy on your special day, seryoso pa rin na antag ni Shelo, habang nakatingin sa akin. Should I thank him? Takang tanong ko sa pinsan ko, dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko, nagawa niya pang papuntahin sila Jude at Ate Helen dito, dahil alam niyang mga totoong kaibigan ko ang mga ito, naglaan siya ng ganitong surprise para sa akin, kasama ng mga kaibigan ko, pati na ang mga anak ko na masayang-masaya din sa oras na ito, mula kasi nang lumaki sila, ay hindi ako nagdiwang ng ganito para sa sariling birthday ko, kaya ramdam kong tuwang-tuwa sila. It's up to you Emma kung na-appreciate mo yung ginawa niya, thank him but if you're not convinced about all of this then don't,
Antag niya sabay tayo mula sa inuupuan na malapit sa akin. I'll leave you here for a while. Kakausapin ko nga pala ang lalaking iyon, dahil kailangan niya nang bumalik ng Manila. Antag niya pang muli bago tuluyang nagmarcha papunta sa kinaroroonan ni Jason, hindi kalayuan mula sa inuupuan ko. Naiwan tuloy akong tulala dahil hindi ko naman talaga inaasahan na gagawa siya ng ganitong sorpresa para sa akin, kaya ba parati silang magkakasamang mag-ama, dahil abala sila sa pag-intindi ng surprise na ito para sa akin. Ewan, naguguluhan tuloy ako. Gusto kong magpasalamat sa kanya, kay Jason, pero hindi ko alam kung paano, dahil sa dami ng masasakit na nasabi ko sa kanya, ginawa niya pa rin ang ganitong bagay, maging masaya lang ako ngayong birthday ko. Nako Jason de Alvas, ginugulo mo ang utak ko, naghuhurumantado na naman tuloy ang puso ko sa'yo. Heart, wag kang marupok, baka bumigay ka at mapaamin nang wala sa oras, ikaw din baka matalo ka. Mukhang dahil sa ginawa ni Jason na ito, ay matitibag na ang pader na pilit kong binakod sa puso ko, wag sana akong magkamali oras na hayaan kong mangyari ang bagay na iyon. Lumipas ang oras na masaya ang bawat isa, na punong-puno ng tawanan, bagay na sobra ko talagang mas ikinagalak, dahil yung bagay na hindi ko inaasahan na maranasan at maramdaman, ay naramdaman ko ngayong araw ng birthday, at iyon ay dahil sa mga taong tinuring akong mahalaga sa buhay nila. Hindi rin magiging imposible ang masayang araw na ito, kung hindi dahil kay Jason. Nagkaroon sila ng kaunting inuman sa pamumuno ni Jude, na kulang na lang ay gampanan at kinarir ng baklita ang pagiging makulit at madaldal niya sa lahat, kaya naman hindi siya nahirapan na pagiging MC ng isang event, makasundo ang iba lalo na si Lizel na kogali niya lang din halos. Nagmistulapang ang comedy bar ang restaurant, na kung saan kami nagtipon-tipon, nalaman ko kay Liza na talagang ipinasara daw ni Jason ang buong restaurant para sa araw na ito. Ilang sandali pa ang lumipas, bago unti-unting nagpaalam ang mga bisita ko na uuwi na sila, hanggang sa hindi ko na malayan na halos lahat pala ay umuwi na, at kami na lang nila Tita Sierra ang naiwan halos, kasama nila Jude at Ate Helen, na hindi man lang ata napagod na kalaro at kausap ang kambal kong anak, na hanggang ngayon ay masigla pang nakikipaglaro sa kanila. Are you happy today, nak? Antag na tanong bigla sa akin ni Tita Sierra, nakatabi kong nakaupo habang nakatingin sa mga anak ko. Sobra tita, and I'm happy that you're here, lalo pa akong naging masaya, dahil after 5 years nakita ko rin ulit si Ate Helen at Jude, nakangiti kong antag sa kanya. I'm happy that you're happy. Hindi magiging imposible ang bagay na ito kundi dahil kay Jason, he made sure that everyone who cares for you will be here in your special day. Bilib ako sa taong yan, hiha, ang dami niyang ginawa para lang ipakita sa akin at sa pinsan mo na nagbago siya, na nagsisi siya sa ginawa niya sa'yo, seryoso antag ni Tita Sierra, habang hagod-hagod ang maigsi kong buhok mula sa likuran. A lot of things happened to him when you were away. Noong una akala ko hindi niya kayang harapin lahat, but to my surprise, nalampasan niya lahat ng problema na kinaharap niya, Emma. We talked once sa isang party sa Amerika, at tinanong ko siya kung bakit nagawa niyang makabangon, sa kabila ng mga naging problemang nagdaan sa kanya. Sinabi niya lang sa akin na gusto niyang ipakita na kaya niyang magbago, at maging mabuting tao dahil mahal ka raw niya, seryoso niya pa ring antag, habang pisil-pisil naman ngayon ang palad ko. What happened to him, tita? Kuryoso kong tanong, dahil base sa mga kwento ni Tita Sierra, ay maraming naging problema si Jason. I'm not going to tell you this, dahil lang alam kong gusto ka niya, pero alam mo bahihan na mahal ka niya, at dahil daw sa pagmamahal niya na iyon sa'yo, nalampasan niya lahat ng problema, dahilan para mas magtagumpay pa nga raw siya, at lahat ng iyon ay para sa'yo at sa anak ninyong dalawa. Ano pong nangyari sa kanya sa nakalipas na 5 taon, Tita Sierra? Kunot noong antag ko naman. Ask him, hiha, I'm sure he will tell you everything. Ikaw kaya ang inspirasyon niyan sa buhay, nakangiti pa ring antag ni Tita Sierra. Nakakunot lang ang noo kong nakatingin kay Tita Sierra, habang sinasabi sa akin ang ilang bagay tungkol kay Jason. Anong nangyari sa loob ng 5 taon na lumipas, bakit parang kilalang kilala nila ito, base sa mga pagkukwento nila? May nangyari kaya sa kanya nang dahil sa akin, kung meron man sigurado akong guilty lang siya malamang ng mga panahon na iyon. Napagod nang maglaro ang mga anak ko, kaya naman huminto na sila maglaro, at nag-aya ng umuwi para magpahinga,
dahil kami na lang din naman ang naiwan dito sa restaurant, ay minabuti na din nila Tita Sierra na bumalik sa hotel na tinutuluyan nila. Magkakasama daw silang tatlo nila Jude at Ate Helen sa isang business class hotel room. Na mismong si Jason ang nag-book para sa kanila, pinilit ko silang sa bahay ko na lang tumuloy, dahil may isa pa namang bakanteng kwarto para sa bisita, kaya lang ay sayang daw ang binayad ni Jason. Sinama ni Tita Sierra at Jude si Laisha sa pagbalik nila sa hotel, kung saan sila natuloy. Ika ni Jude ay magpapasalon sila bukas na kasama ito, saka na lang daw sila papasyal na ako ang kasama, dahil gusto nilang sulitin ko daw ang gabi, na ang mga anak ko at si Jason ang kasama ko. Naunang umalis sa aming lahat si Shelo, dahil may ka-business meeting daw siya, na kailangan niyang i-meet. Umuwi kaming mag-iina na kasama si Jason, nakatulog na si Felay sa kandungan ko, habang si Flynn naman ay nakayukyek sa balikat ko, kaya naman hindi ko magawang bumaba ng sasakyan ni Jason. Akmang gigisingan ko na ang kambal, dahil huminto na ang kotse ni Jason, na siya mismo ang nagmamaneho. Nang dali-daling bumaba si Jason, at binuksan ang pinto ng sasakyan sa gawi ko. I'll get Felix first. Hintayin mo na lang akong bumalik, bubuhatin ko na lang din si Flynn nang hindi na maistorbo ang tulog niya. Seryoso niyang antag sa mahinang boses, habang dahan-daang kinuha si Felix sa akin. Mabilis na nakabalik si Jason, para si Flynn naman ang kuhanin, at dalhin sa loob ng kwarto. Nagtataka ako nang mapansin kung nakatayo pa rin si Jason sa tabi ng sasakyan, habang buhat ang anak, kaya naman agad na akong bumaba para sana tanungin siya kung anong dahilan, pero ganoon na lang ang naging gulat ko, nang hawakan niya ako sa ulo, na parang inaalalayan na wag mauntog sa kotse niya. Nakita ko kasi kaninang nontog kapag sakay, kaya inalalayan kita ngayon, nakangiti niyang antag sa akin, sabay marcha na papasok sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit pero biglang kumabog ng malakas ang puso ko, dahil sa pagiging concern ng ganoon ni Jason sa akin, mukhang hindi na talaga ata maganda itong nararamdaman ko, kailangan ko na nga talaga sigurong magpakatotoo sa kinukubli kong mararamdaman sa lalaking iyon. I already changed their clothes, antag ni Jason nang makalabas mula sa kwarto ng kambal. Marunong ka? Takhang tanong ko sa kanya, dahil hindi naman talaga ako siguradong marunong siyang magbihis ng bata. I had to cause I'm a father now Emma, seryoso niyang antag. Ay oo nga, gusto mo ba munang magkape? Atal kong tanong sa kanya. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko, at inalok ko siyang magkape. Nakakahiya pa dahil uutol-utol akong magsalita, nakatuon lang tuloy sa ibang parte ng bahay ang tingin ko. Basta timpla mo bakit hindi, nakangiti niyang antag sabay dukot ng telepono niya, mula sa bulsa na biglang tumunog. Sagutin ko lang muna, impormo niya sa akin, sabay taas sa hawak na telepono bago nagmarcha palabas ng bahay. Agad naman akong nagtimpla ng kape para sa aming dalawa. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa sa mga oras na ito, basta pakiramdam ko lang parang gusto ko siyang kausapin, saka alam ko kasing nakainom siya kanina. Pagkatapos kong magtimpla ng kape, ay nagtungo na rin ako sa labas ng bahay, bitbit ang 2 tasa ng kape, agad ko siyang nakita na nakatayo sa tabi ng kotse niya, habang nasa baywang ang isang kamay. Napansin niya agad ang pagdating ko, kaya naman agad siyang nagpaalam sa kausap niya mula sa telepono. It's my secretary, I need to go back to Manila, antag niya nang makalapit sa akin, sabay abot sa 1 tasa ng kape. Tanging naging sagot ko sa kanya. Kung may iba man sigurong tao ang makakakita sa akin sa mga oras na ito, ay mapapansin na kabado ako sa mga oras na ito. Naupo siya sa upuang kawayan na nasa tabi lang din ng pintuan, kaya naman naupo rin ako, pero mayroong distansya mula sa kanya. I miss this kind of coffee, putol na antag ni Jason sa katahimikan na bumalot sa paligid naming dalawa. Masaya ka ba ngayon Emma? Seryosong tanong niya, sabay simsim ulit sa kape. Sobra Jason at hindi ko inaasahan na makakaranas pa ulit ako ng ganitong kasiyahan, bukod sa sayang naramdaman ko noong sinilang ko ang kambal, antag ko nang hindi nakatingin sa kanya, sabay simsim rin sa kape kong lumalamig na. Masaya akong malaman na masaya ka, sana sa susunod na makaramdam ka ng sobrang saya, isa na ako sa mga dahilan. Tila nanikip bigla ang paghinga ko, dahil sa sinabing iyon ni Jason, nagulat ako sa sinabi niya, pero umakto ako na parang wala lang sa akin.
Jason, can I ask you something? Seryosong tanong ko sa kanya. May mga bagay akong gustong malaman tungkol sa kanya, lalong nadagdagan ang mga tanong sa isip ko kanina. Kung ano ang mga nangyari sa nakalipas na 5 taon na wala ako. Gusto kong makasiguro muna ang lahat ng bagay pagdating kay Jason, bago ako tuluyang bumigay, at hayaan ang sarili kong mahalin siya ng walang pag-aalinlangan. Sure Emma, you can ask me, antag niyang sagot. What happened to you for the past 5 years? Diretsahan kong tanong sa kanya. Napansin kong kumunat ang noo niya nang dahil sa tanong ko, alam kong hindi niya inaasahan na magtatanong ako sa kanya, tungkol sa ganitong bagay. Anong nangyari sa'yo sa loob ng 5 taon na malayo ako mula sa'yo? Dagdag ko pang tanong. Why are you asking all of a sudden Emma? Kunot noo niyang tanong pabalik sa akin. Dahil gusto kong malaman Jason ang dahilan mo, kung bakit sinasabi mong mahal mo ako. Iritado ko kunwaring sagot, ayokong mahalata niyang kinakabahan ako sa mga oras na ito. Maraming nangyari sa buhay ko, Emma, it was so hard to deal with everything, pero nalagpasan ko ang lahat ng iyon, kaya huwag na nating pag-usapan pa. Masaya ako ngayon kung nasaan ako, dahil noong mga panahon na nahihirapan ako. Ikaw palagi ang iniisip at inaalala ko, kung kamusta ka, kung ano ang lagay mo at ng anak nating dalawa. Kung nasa maayos ba kayo, kung nakakakain ka kaya ng maayos, kung masaya ka ba, kung umiiyak ka pa rin kaya, at kung kailan ko kayo makikita. A lot of things happened for the past 5 years, pero hindi ako nahirapang ayusin ang mga problemang sumubok sa akin, dahil alam kong darating ang araw na makikita kita kasama ang anak natin, at hindi nga ako nabigo, Emma, nandito ka ngayon at mga anak natin kasama ko. Every day is bad for me, but thinking about you makes myself calm, at sa puntong iyon lumalakas ako, at nagkakaroon ng dahilan para magpatuloy. Wala akong maramdaman na paghihirap sa boses ni Jason, habang sinasabi niya ang mga iyon sa akin, pakiramdam ko pa nga na mukhang masaya siya sa mga nangyari sa kanya sa loob ng 5 taon. Pakiramdam ko tuloy ay ibang Jason itong kausap ko sa mga oras na ito, dahil malayo sa isang Jason de Alvas na mayabang at walang pakialam sa iba. Ang kausap ko ngayon na punong-puno ng sensiridad sa mga sinasabi niya, pero hindi pa ako kumbinsido, dahil hindi niya naman masagot ang isa sa mga tanong ko. Sa 5 taon na lumipas, wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka kahit wala ka. Kahit hindi ko alam kung nasaan ka ba, at kahit walang kasiguruhan na babalik ka pa. Mahal kita Emma, kalokohan man kung pakikinggan, pero mahal kita at araw-araw mas minamahal pa kita. Walang sapat na dahilan kung bakit, basta isa lang ang sigurado ako, I love you and that's not a lie. Mahal kita bilang ikaw, mahal kita hindi dahil ikaw ang nanay ng mga anak ko, kundi dahil ikaw yung babaeng pangarap kong pakasalan, at makasama sa pagtanda. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa mga sinabi ni Jason, hindi ko alam kung ano ang tamang salita, para kontrahin ang mga sinabi niya, dahil sa mga oras na ito sigurado akong ibang Jason na ang kasama ko, kaysa sa Jason noon na walang ginawa kundi ang saktan ang damdamin ko. Tahimik lang akong umiiyak, habang nakaupo hindi kalayuan sa inuupuan niya, ang dami kong gustong itanong sa kanya, pero wala akong lakas ng loob na ibukas ang bibig ko, para sa mga tanong na nais kong bigkasan sa kanya. I will never get tired telling you how much I love you Emma, antag niya paulit dahilan para magbagsakan ulit ang mga luha ko. Totoo bang mahal mo ako, o baka naman konsensya lang iyan Jason, at hindi totoong pagmamahal? Humihikbi kong antag, dahilan para lumapit siya sa tabi ko, at hawakan ang isang kamay ko. Don't cry love, antag niya sabay pisil sa kamay ko. Mahal kita mahal na mahal.at kahit kailan hindi nagbago yung nararamdaman kong ito para sa'yo, kahit pamatagal kitang hindi nakasama at nakita, nakangiti niyang antag sabay punat sa mga luha ko. Paano kung hindi nakita mahal Jason? Tanong ko sa kanya, habang pinupunasan niya pa rin ang luha sa mga mata ko. Gaya nga ng sabi ko kanina sa'yo, hinding-hindi ako mapapagod na mahalin ka, kaya kung sakali man na hindi mo na ako mahal, hayaan mo na lang akong mahalin ka mula sa malayo, nang sa ganoon alam kong masaya ka. Natatakot ako Jason, natatakot akong magtiwala sa mga sinasabi mo. Natatakot akong hayaan yung sarili ko na maniwala sa'yo, kasi kung mamahalin mo pala ako,
bakit hindi pa noon na palagi akong handang gawin ang lahat para sa'yo, kahit ang kapalit ng mga iyon ay puro sakit lang naman. Natatakot akong baka ginugulo mo lang ang nararamdaman ko, dahil gusto mo lang ulit akong saktan. Naluluha ko pa ring antag, sabay tayo mula sa pagkakaupo. Lumayo ako ng bahagya kay Jason, dahil ramdam kong kapag nagpatuloy pa ang ganitong pag-uusap namin, ay hindi ko na mapipigil ang emosyon ko. Nakatalikod akong nakatayo kay Jason, habang yakap ang sarili nakikiramdam at naghihintay sa mga sasabihin niya pa, ramdam kong tumayo rin siya malapit sa akin, dahil hinawakan niya ako sa braso, dahilan para mas lalo pa akong makaramdam ng kaba sa mga oras na ito. Sa simpleng paghawak pa lang ni Jason sa akin, alam kong anumang oras ay bibigay na ako, kaya hanggat maari ay nilalabanan ko ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Ayokong magkamali, at mas lalong ayokong bumigay na lang basta sa kanya, hindi sapat sa akin ang pagmamahal lang na sinasabi niya, dahil sa totoo natatakot ako na baka mauwi lang na naman ulit sa wala ang lahat. Kung sasaktan kita noon pa lang sana Emma, sinaktan na sana kita sa pinakamadaling paraan na alam kong ikakasakit mo ng todo. Hindi kita masisi kung bakit iyan ang nararamdaman mo, pero Emma isa lang ang kaya kong ipangako sa'yo. Hinding-hindi ko nagagawin yung nagawa ko noon sa'yo. Maging sa mga anak natin hindi ko gagawin ang bagay na ikinakatakot mo, dahil mahal na mahal ko kayong tatlo, kayo na ang buhay ko Emma. Mahal kita Jason, antag ko sa mahinang boses, na alam kong sapat na para marinig niya. Mahal kita mula noon hanggang ngayon, dahil hindi naman nawala yung nararamdaman ko para sa'yo. Ewan ko nga sa sarili ko kung bakit sa kabila ng pagtaboy at pagtanggi mo sa akin mahal pa rin kita taon na rin halos ang lumipas, ikaw pa rin palagi yung laman nito, umiiyak kong antag sabay turo sa dibdib ko, kung saan malapit ang puso. Napasinghap ako nang maramdaman kong mas lumapit pa si Jason sa akin, saka tumungo sa balikat ko, ramdam ko ang bawat mabigat na paghinga mula sa kanya. Gusto ko sanang palayuan siya mula sa akin, kaya lang ay nagmistula na rin akong tuod, dahil magkalapit na halos kaming dalawa sa mga oras na ito. I miss you so much love. Punong-puno ng sensiridad niyang antag. Walang araw ang lumipas na hindi ako nangarap na makita at mahawakan ka ulit, at sobrang saya ko na sa mga oras na ito malapit ka sa akin. I love you Emma, and I will never get tired telling you how much I really love you. Naniniwala na ako sa sinasabi mong pagmamahal Jason, pero na-realize kong hindi pa pala ako handang magtiwala sa'yo ng buo. I will do everything to earn your trust Emma, hanggang sa mahalin mo ulit ako, sagot niyang antag sa sinabi ko. Ramdam kong totoo si Jason sa pagmamahal na sinasabi niyang para sa akin, dahil sa maigsing panahon na pagkakakilala naming dalawa sa isa't isa, alam kong totoo siya sa mga binibitawan niyang salita ngayon. Totoong mahal ko siya mula noon hanggang ngayon, at hindi iyon nawala o nabawasan man lang sa mga nagdaan at lumipas na panahon. Siguro ganoon talaga kapag masyado mong minahal yung tao, kahit na sinaktan ka pa niya ng sobra, pero hindi ibig sabihin na mahal ko siya, handa na akong papasukin ulit siya sa buhay ko, hindi pa ganoon kabuo ang tiwalang meron ako para sa kanya, kailangan ko munang masiguro ang lahat, bago ko siya tuluyang papasukin ulit sa buhay ko. Nanatili akong nakatayo habang yakap ang sarili, habang si Jason ay nakatungo lang sa balikat ko, at kapwa kami nakikiramdam sa isa't isa. Sa tingin ko ay pareho kaming wala ng mabigkas na salita, dahil pareho naming alam na nasabi at naitanong na namin ang ilan sa mga bagay na gusto naming bigyan ng linaw mula sa isa't isa. Can I hug you love? Please. Antag niya biglang tanong matapos ang ilang sandali naming pananahimik, akmang tatanggi sana ako. Dahil bakit niya naman ako yayakapin? Abuso na nga siya sa pagtungo sa balikat ko, hihirit pa siya kaya lang ay hinawakan niya na ako sa siko, at bilis na iniharap sa kanya sabay yakap agad. Isiniksik niya ako sa matitigas niyang dibdib, kung saan rinig na rinig ko ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Dahilan para bumilis din ang paghinga ko, dahil sa mga oras na ito hindi lang kami basta magkalapit, magkadikit ang mga katawan namin dahil yakap-yakap niya ako. Ramdam kong paulit-ulit niya akong hinahalikan sa ulo, halos hindi ako gumagalaw sa mga oras na ito, dahil hindi ako makapaniwalang hinayaan ko siyang yakapin ako ng basta na lang. Jason, pagtawag ko sa kanya dahil ramdam kong umiiyak siya, nang mapansin kong mas bumibigat ang paghinga niya, tanging tugon niya. Umiiyak ka ba?
Antag kong tanong sa kanya, pero hindi siya sumagot bagkus ay mas hinigpitan niya pa ang pagkakayakap sa akin. Parang may sariling buhay ang mga kamay ko, nang maramdaman kong mas hinigpitan niya pa ang yakap sa akin, niyakap ko siya pabalik ng walang pag-aalinlangang nararamdaman sa mga oras na ito. Thank you for making me happy today. Antag ko habang nakasiksik ang mukha sa dibdib niya. I feel so calm this time. Akala ko hindi na darating ang araw na ito, antag niya matapos kong magsalita. I love you love. I love you Emma. At hinding-hindi ako mapapagod na ulit-ulitin sa iyo ang bagay na iyon. Hanggang sa maniwala ka, at maging buo ulit ang tiwala mo sa akin, antag niya na punong-puno ng sensiridad. Pero Jason, I'm willing to wait Emma, at hindi kailangang sabihin sa akin na maghintay ako, dahil yun talaga ang gagawin ko. I trust you because I love you. Wala na akong makapang salita pa sa bibig ko, dahil tila umurong ang dila ko sa mga sinabi ni Jason. Mahal niya nga ako, at ramdam kong totoo yun, siguro kailangan ko lang talaga munang tanggalin ang takot at pangambang nararamdaman ko sa kanya. Bumitaw siya mula sa pagkakayakap sa akin, kaya naman mabilis na ring bumitaw ako, pero hinawakan ang mukha ko gamit ang dalawang palad niya, at hinarap ako ng malapit sa mukha niya. Kaya mo bang hintayin na mawala lahat ng takot, at pangambang nararamdaman ko Jason? Antag kong tanong ng diretsahan sa kanya, nang saktong magtama ang mga mata naming dalawa. Mukhang wala na nga akong kawala, dahil tila nahipnotismo na naman ako sa mga mata niyang matagal kong iniwasan na makatagpo ng titig, mga mata niyang naging dahilan para mahulog ang loob ko sa kanya noon. Kahit gaano katagal Emma, mahal kita at ang mga anak natin, maghihintay ako hanggang sa hayaan mo akong pumasok sa buhay mo. Nakangiti niyang antag sabay dikit ng noo niya sa noo ko, habang sapaw-sapaw pa rin ang mukha ko, halos magdikit na tuloy ang mga labi naming dalawa. Love, maikli niya pa ulit na antag, saka idinikit naman ang ilong niya sa ilong ko, naamoy ko na tuloy halos ang hininga niyang amoy pinanghalong kape at alak, naalala kong nakainom nga pala siya kanina sa restaurant, kung saan sinorpresa nila ako. Tiningnan ko lang siya sa mata, imbis na sumagot, unti-unti niya nang natibag ang pader na iniharang ko sa puso ko, wag lang siyang makapasok ulit sa sistema ko, sa tuwing binibigkas niya ang salitang love, bilang endearment sa akin, tila kinakapos ako ng pahinga. Happy birthday again I love you, antag niya saka nakipagtitigan sa akin, at kitang-kita ko sa mga mata niya na masaya siya sa mga oras na ito. Nagulat ako nang bigla niya na lang akong halikan sa labi, halik na punong-puno ng pagmamahal at pagkasabik. Agad rin naman siyang tumigil sa paghalik sa akin, sabay dikit ng noo niya sa noo ko. Huli ko mang naramdaman na mahal kita, at least alam ko sa sarili ko na ikaw lang ang babaeng gusto kong antayin sa altar, kung saan ikaw ang kasama kong haharap sa Diyos bilang asawa ko, at ina ng mga anak ko. I'm not sorry for that kiss, it's a seal for my sincerity Emma, I love you love. Nakangiti niyang antag sa akin, sabay halik ulit sa noo ko bago ulit ako yakapin ng mahigpit. Ngayon ko napatunayan sa sarili ko, na kahit gaano katagal na ang lumipas, mahal ko pa rin pala talaga ang nag-iisang Jason de Alves.